Breaking news mga kaibigan! Ito po, sa wakas guys, Ombudsman, kinasuhan na daw itong sino ba tong kinasuhan na daw mga kaibigan. Itong sa Ombudsman po, no? Wait lang ha, ayusin lang po natin ito. Ito daw ha, di umano, Ombudsman, Boyeng Remulla, naghahanda na daw ng kasong plunder laban kina Escudero at Romualdez. Nako mga kaibigan, kakasuhan na daw guys ha. Kakasuhan na daw mga kaibigan etong si Escudero at saka etong si Romualdez po sa Ombudsman ng kasong plunder. Nako, totoo kaya ito? Aabangan po natin ito mga kaibigan, no? Dahil mukhang very questionable po ito. Bakit po biglang kakasuhan? Nakakagulat po itong balita na to. Mukhang meron pong something, no? Kung meron po silang niluluto dito mga kaibigan na mukhang hindi po katotohanan. Pero puntahan muna natin itong si Bonjing. Anong nangyari po kay Bonjing? Ay, Bonjing, tama. Anong nangyari dito kay Romualdez at saka kay Escudero? Ito po, ipakita po natin guys ha. Para meron po tayong para meron po kayong idea. Ano lang po natin dito. Ayan po. Nakakagulat na balita. Ombudsman says plunder raps versus Escudero, Romualdez to be filed in May. Nako, ano na naman itong palabas nila mga kaibigan? Na final na daw ng Ombudsman ang plunder case versus Escudero at saka Romualdez. Wow, ayos ah. Totoo ba ito mga kaibigan? Makakasuhan na daw sila ng plunder? So ibig sabihin, makukulong na sila? Okay, ito po, basahin po natin, no? Ito po ang nakalagay. Manila, Philippines. The Office of the Ombudsman on Monday said they are preparing plunder charges against Senator Chis Escudero and later Representative Martin Romualdez related to the flood control scandal, which is expected to be filed within May. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, citing the testimonies made in the Senate Blue Ribbon Committee hearing, said it appears that there was a conspiracy to commit plunder. Wow! Meron daw conspiracy to commit plunder? Talaga lang ha? Totoo ba ito? Parang ang hirap paniwalaan, no? Alam mo, sa totoo lang ha, hindi na po ako sa totoo lang ha, ito po personal, po ito, no? Opinion po mga kaibigan, no? Hindi na talaga ako naniniwala sa mga mga palabas nila lalo na itong si Bonjing na sinasabi niya mga kaibigan na kakasuhan daw niya itong si dating speaker at saka si Escudero. Naku, ewan ko lang ha. Ako maniniwala pa ako kung kakasuhan niya si Escudero. Pero kung kakasuhan niya si Tambaloslos, ewan ko lang talaga. Kasi po mga kaibigan, kung talagang kakasuhan niya yan si Tambaloslos, dapat matagal na. Dahil lumabas po ang pangalan niya multiple times. Si Escudero po, ilang beses lang naman yung pangalan niya. Pero itong si Tambaloslos, multiple times. Pero meron pong twist. Okay? Ano po ang twist diyan? Kasi po mga kaibigan, ito pa basahin po natin ha. Ang nakalagay po dito, we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Sabi po ni Ombudsman, you heard the story from the witnesses in the Senate, and if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. Remulla also confirmed that plunder case is flood control related in so many ways. So when the charges will be filed, ito po ang sagot ni Bonjing. Within the month of May, we are just trying up things that they have to be there for us to make a case out of it. So, ngayong Mayo daw guys, ito na naman sila. Ito na naman po sila mga kaibigan. Ngayong Mayo daw, makakasuhan na daw ng plunder. Itong si Tambaloslos at saka itong si Chis Escudero. Ito na naman sila sa pangako. Parang narinig ko na yan eh. Sinabi nyo na yan eh. Di ba? Sinabi nyo na yan last year eh. Bago magpasko, may makukulong. Ha? May magpapasko daw sa kulungan. Natapos na lang yung Pasko. Bago mag New Year, may makukulong. Wala pa rin. Nag-Valentine's na lang, wala pa rin nakulong. Ano ba talaga? Ha? Hanggang ngayon, wala pa rin nakulong. Tapos ngayon, sasabihin nyo, ngayong Mayo daw.
Oh, ano na ba ngayon? Ha? Sa bagay, medyo malayo-layo pa naman ngayon, pero sabi daw ngayong Mayo, guys. Bakit kailangan pa mag-antay ng Mayo? Ngayon na, ikulong nyo na. Oo, pati si Martin, kasuhan lahat. Kasuhan nila lahat, huwag sila mamili. Diba? Bakit kailangan pang antayin ang Mayo? Romualdez lawyer si Ade Fajardo said in a statement on Monday that respect the processes of ombudsman, but emphasized that there is no evidence linking the lawmaker to any anomalies in any ghost and substandard projects. Escudero has yet to issue a statement as of posting. We will publish his side once available. No, it can be recalled that the 576-page minority report, signed by 6 out of 9 Senate minority members, said Romualdez was either complicit with the crooks or was grossly negligent in his job as the head of the lower chamber and amid the multi-billion corruption scandal. So, as for Escudero, ito naman kay Escudero, he was among those implicated by Robert Bernardo, former Undersecretary of the Department of Public Works and Highways, on flood control anomalies. Bernardo is now a state witness. Aside from Romualdez and Escudero, Remulla said a number of individuals will also be implicated in this plunder case, which he said could also include officials from the Department of Budget and Management. According to him, the Ombudsman has looked into the 2024 and 2025 national budgets as the basis for this plunder case. However, Remulla said it could go back as far as time of Speaker. So mga kaibigan, mukhang ang hirap pong paniwalaan po na ito pong si dating speaker, guys, ay makakasuhan na po ng plunder. So sino pong maniniwala? Ha? Sino pong maniniwala na itong si Bonjing, mga kaibigan, ay kakasuhan niya ng plunder si dating speaker Martin? Sus Mario Josep. Ha? Sino pong maniniwala sa kanila? Ewan ko lang, ha? Mukhang meron po silang niluluto na bagong agenda po. So ano po itong agenda na to, mga kaibigan? Ito po, i-share ko lang sa inyo, ha? Kasi nakakagulat naman talaga, mga kaibigan, kung bakit po biglang kakasuhan nila itong si dating speaker. Ito po ang lumabas na balita. Wait lang, ha? Ipakita po natin dito. Wait lang po, mga kaibigan, ayusin lang po natin. Ayan po. Breaking news, Ombudsman Boying naghahanda ng kasong plunder laban kina Escudero at Romualdez. Wow, talagang emphasize na emphasize, no? Totoo ba ito? Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na naghahanda na ang kanyang tanggapan sa pagsasampa ng kasong plunder laban kina dating Senate President Chis Escudero at former Speaker Martin Romualdez. Kung babasahin po natin dito, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na naghahanda na ang kanyang tanggapan sa pagsasampa ng kasong plunder. Sa kanyang press briefing, sinabi ni Remulla na seriously preparing a case of plunder and kanilang opisina laban sa dalawang opisyal kaugnay ng budgetary process noong 2024 at 2025. Dagdag pa niya, target na maisampa ang kaso sa bandang Mayo. Nako, eto na naman po tayo, mga kaibigan. Ha? Bandang Mayo daw. Ibig sabihin next month pa. Nako, ang tagal pa nun, ah. Bakit kailangan pa nilang, bakit pinapatagal pa nila? Di ba? Kumbaga, guys, ano na yan, long overdue na yan, Bakit kailangan pang antayin ng Mayo? Hindi ba pwede ngayon na kagad kasuhan na sila? Ha? Hulihin na agad? Ikulong? Ngayon na, now na? Bakit kailangan pa mag-antay next month? Kaya talagang ang hirap paniwalaan, So, ito po ang plot twist. Ito po ang sinasabi nila, mga kaibigan, na kunwari po, no? Ito po kunwari lang talaga, no? Nagkukunwari lang po sila dito. Kasi ito talaga ang target nila. Ito po, ipakita natin, ha? Ito talaga ang kanilang pakay. Para hindi po masilip or hindi po
kumbaga guys, parang diversionary tactics eh. Ito po, ipakita lang po natin dito. Ayan po mga kaibigan. Ito pala ang plano ng ombudsman. Lumabas po ang totoong masamang plano kay Vice President Sara Duterte. Ayan po, basahin po sa inyong screen mga kaibigan. Another diversion na lang po ito. Yes! Kasi ibibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kaya pala bigla nilang kakasuhan itong si Tambaluslos. Kasi ibibigay namin ang SALN ni VP Sara. Di ba? Kung babasahin po natin dito, ibibigay umano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Statement of Assets, Liabilities and Network SALN ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Kasunod ng ipinadalang sabina kaugnay sa pagpapatuloy sa impeachment proceedings. Ayon sa ulat, saklaw ng hinihinging SALN ang ilang taon ng panunungkulan ng Vice Presidente. So, ang dami, no? 2007, 2013, 16, 2022, hanggang 2025. Yun yung SALN niya, na inaasahang gagamitin bilang bahagi ng pagsusuri ng Kamara sa mga aligasyon laban sa kanya. Sa kanyang press briefing, iginiit ni Remulla, ibibigay namin ang SALN ni VP Sara, sabi niyang gano'n. Ang naturang aksyon ay kasunod ng subpoena, testificandum at duces tecum na ang uutos sa ombudsman na magsumiti ng mga dokumento at humarap sa pagdinig sa April 14. So sa April 14 na pala mga kaibigan, ang panibagong impeachment. Ang continuation ng impeachment. Kasi meron din kasing Blue Ribbon Committee sa April 14 eh. So parang ang gulo eh, no? Parang talagang sinasadya po nila ito mga kaibigan para hindi po malata ng mga tao. So nakita nyo na guys kung paano po nila ginawa itong diversionary tactics na kunwari kakasuhan nila si dating speaker at itong si Cheese para yung mga tao po nakafocus lang doon, hindi po nakafocus dito sa impeachment. Kasi po mga kaibigan, ito pong SALN ni VP Sara ang target nila.